Alright mga minamahal, yes, it's me again, Alicia nyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, eto na nga. Hawak na po ni Senator Panfilo Lacson ang bolang kristal. Diba? Ang CCTV footage na kung saan pumunta po ang kinatawan ng isang construction company na inireveal na din po ni Bryce Hernandez, pumunta sa Senado at nagdala po ng kickback o yung 30% kickback na hinihingi nitong senador na to. Alam niyo, tama nga yung kasabihan, no, na once a theft is always a theft. So tingnan niyo yung kinikilos ng ibang mga senador dyan. Diba? Yung body language ng pangangatawan nila, makikita ninyo na merong isa or dalawa na mukhang guilty. Diba? So, yung CCTV footage is nung August 19. Oo. So, sino kaya itong si Mina? Hindi Mima ha, Mina. Yan. So, ipapatawag po yan sa Blue Ribbon Committee, oo, para ma-confirm, diba, mga minamahal, kung saang kwarto siya pumasok. Wala talagang kadala-dala, no? Yung kawatan na senador na to. Nakakaloka. Alright, panoodin natin tong video, mga minamahal. Hawak na ni Senator Ping Lacson ang CCTV footage ng pagpunta sa Senado ng kinatawan ng isang construction company para ipadala umano ang kickback sa isang senador. Iimbestigahan ito ng Blue Ribbon Committee at nakatutok si Ian Cruz. Hoy, wait lang mga minamahal ah. Ang sarap, no? Panoodin. Parang Netflix and chill lang yung ginagawa ng mamamayang Pilipino ngayon. So, habang yung mga senador ay nag-iini-mini-mini mo at yung mga kongresista ay nagtataya-taya, mahuli-taya, diba? Nag-ano na sila, nagtuturuan na sila. Tayong mamamayang Pilipino, pinagtatawanan na lang sila. Kasi, kung iisipin ninyo paulit-ulit yung problema. Tapos paulit-ulit nilang sinasabing malinis sila. Tingnan nyo nga naman, 'di ba? God works in a mysterious ways. Kahit sinasabi nilang malinis sila, ang Panginoon nagpadala ng malakas na ulan at doon natin nalaman kung sino-sino itong mga tarantadong senador na nangangamkam sa pera ng kaban ng bayan. 'Di ba? Alright, actually ito yung kagandahan. Syempre, dati, 'di ba? Iba yung nag-iimbestiga, may patanong-tanong pa. May senador ba nakasama? Ay, may nagsagot, wala. Tuwang-tuwa itong isa. And then eventually, parang kahapon nagtatanong ka lang tapos ngayon ikaw na iniimbestigahan. Diba mga minamahal? Alright, sige, panoodin pa natin to. Sabi ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Panfilo Lacson, hawak na nila ang CCTV ng pagpunta umano ng isang kinatawan ng WJ Construction sa Senado noong August 19. Ang nasabing construction company ang inilutang ni dating Bulacan District Engineer Bryce Hernandez na nagde-deliver umano ng kickback sa isang Beng Ramos para umano kay Senador Jinggoy Estrada. As we speak, meron kaming video footage ng CCTV footage na dumalaw dito talaga yung WJ. Ang pangalan yata Mina, no? Ipapatawag namin yon. Kasi tatanungin namin, although may idea kami kung saan siya nagpunta rito, kaninong opisina ang dinalaw niya, pero ipapatawag namin para malaman natin kung kanino siya nagpunta, kaninong office at sino yung kinausap niya, para maliwanag whether or not staff ng Blue Ribbon yung pinuntahan o legislator yung pinuntahan, edi magpaliwanag yung kapwa senador. Nauna nang itinanggi ni Estrada na may staff siyang nagngangalang Beng Ramos. Pero may kapangalan daw ito na staff ng Blue Ribbon Committee. Dahil dito, sinabi ni Lacson, kailangan ng internal cleansing ng Blue Ribbon. Inilipat na raw ang nasabing casual employee sa isang departamento ani Lacson. Inimbestigahan siya actually ngayon. Meron siyang parang explanation at napag-explain siya ng legal. Kaya namin na-instate wala pa akong update. Pero yun ang huling usap namin ni
Secretary General, Secretary Bantu. For humanitarian reasons, sabi ko, medyo dahan-dahan din tayo. Ang aligasyon ni Hernandez, 355 million pesos ang dinownload na proyekto ni Estrada sa Bulacan. Nang tanongin noon si Estrada ukol dito. Wala kayong tatandaan na paano I don't know. Sa dami ng mga mayors, mga governors, mga konsehal na humihingi sa akin ng mga project, lahat pinaubaya ko na lang. Alam nyo, itong si Jinggoy Estrada, kung siya man, 'di ba? Mga minamahal, kung siya man talaga itong pinagdeliveran, 'di ba, ng isang kinatawan ng construction company, 'di ba, na humihingi daw siya ng 30% kickback, ba't hindi ka pa nagdala? 'Di ba? Noong April, taong 2000, nakulong ka kasama ang ama mo. Hindi ka pa ba natuto? And then, syempre, may pera, 'di ba? We do not know lang kung ano yung nangyari. After 2 years, 'di ba, nakalaya itong si Jinggoy QT. And then eventually, 2004, tumakbo. Tanga din naman yung mamamayang Pilipino, binoto, nanalo. So, way back 2007 din, 'di ba, habang dinidinig ang kaso, abay na-acquit itong si Jinggoy QT. And from 2007, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 7 taon ang nakalipas, nadali na naman itong si Jinggoy QT dito nga po sa pork barrel scam ni Napoles. Kasi biruin nyo, naglalagay ba naman siya ng mga bogus di umano na proyekto. So, 183 million. Malaki yun yung panahon nila. Panahon na yun. Yung 183 million na yun, napakalaki na yun. And then eventually, nakapagpiyansa siya noong 2016. And habang dinidinig ang kaso, nakatakbo taong 2022. Itong si Jinggoy QT, oo. Tapos at the end of the day, nanalo, oo, kasi madaming nauto na naman na mamamayang Pilipino. And taong 2024 last year, yes, binasura ng Sandigang Bayan ang PDAP scam, pero guilty sa direct and indirect bribery itong si Jinggoy QT. So, kailan kaya matututo ang mamamayang Pilipino? Okay lang sana kung once lang, 'di ba, na nadawit itong si Jinggoy. Kaso hindi eh. 'Di ba, paulit-ulit. Unlimited. Tapos ngayon parang ginawa niyang bata ang mamamayang Pilipino, nasasabihin niya na mamatay man ako, mamatay man pamilya ko, wala akong natanggap. Ano? Mamatay daw siya, mamatay daw pamilya niya. Wala daw siyang natanggap. So talagang todo deny. Mariina i-deny ni Jinggoy Estrada, diba, sa isang interview na nakatanggap siya ng kickback di umano dito sa flood control projects. Ay nako, mga minamahal, para naman tayong naglolokohan dito, diba? So, ano yung masasabi ninyo? Nakakapikon, nakakaloka. Tangina, hindi ba kayo nadala? Ilang milyones na yun. Alam ninyo, sabi sa Biblia, huwag kayong mag-ipon ng kayamanan dito sa lupa. Dahil tayo ay nagiging abo at the end of the day. So, instead na yung ginagawa ninyong pagnanakaw, diba, sa kaban ng bayan, itinulong nyo na lang yan sa mamamayang Pilipino. Abay, baka pagdating ng panahon, kunyari, maging ano na kayo, matigibom-bom na kayo, diba? Ay hahangaan kayo ng mamamayang Pilipino. O, ba't kayo hahangaan? Kasi ito yung tatak ni ano, ito yung ginawa ni ano. Diba dapat ganon? Nag-iipon ka ng maraming memories na magaganda na para matandaan ka ng mamamayang Pilipino. Hindi yung mag-iipon ka ng memories na kung saan tatatak ka na, kunyari ikaw, nategi ka, ay okay lang, magdanakaw naman yan eh. Diba? Hindi ka pa ba nadala? Kung ikaw man, kung totoo man yung ibinibintang sa'yo. Tingnan nyo yung mga comment dito. Like father, like son, ano pa bang aasahan natin? May sumisigaw. Bakit hanggang ngayon hindi pa din iniimbestigahan si Jinggoy? Iimbestigahan na nga si Jinggoy. Pero kung ako yung tatanungin nyo, lahat ng statement ni Bryce Hernandez talagang may tugma eh. Diba? May tugma. And meron insertion. Diba?
And totoong meron din namang Beng Ramos. Kasi according kay Panfilo Lacson, merong nagtatrabaho sa staff dyan sa Senado na may pangalang Beng. So, Senator Jings, oo, Senator Jinggoy, hindi mo na talaga mababago ang kapalaran mo. Dapat noon ka pa nagbago pero ang ginawa mo, mas lumalala ka pa kung totoo man. Diba? Tapos naghanap ka pa ng kakampi, nagsabuhatan pa talaga kayo. Diba? Ano yan? Walang kadala-dala. Hindi na natuto. Diba? Kaya pala pag tinatanong ni Dinggoy itong si Carly Diskaya, diba? Kung may kasamang senador, kinakabahan itong si Dunggoy. Diba? Kinakabahan. Ito yung malala Nagbiruan lang sila tapos at the end of the day, yung biro naging totoo. Diba? O ngayon, dapat magkita, pagharapin itong si Junggoy at itong si Bryce, para nang sa gayon, magkaalaman, diba? So, sabi pa nga nila the second jail is the sweetest jail ever. So, totoo ba kaya yung kasabihan na yon, diba? Alright, mga minamahal, yun po, yes. Anyway, it's me again, Alicia nyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video.